Amen. Hallelujah, Jesus. Alam niyo po, isa pa din, may bago po tayo mix yan. Amen. Pagpapalo natin ito. Pansin niyo, hindi na nagkakrap yung pag sinisigawan yung mic natin. Hindi na lang pag sinigawan yung nagkakrap yung tunog. So, yung mga mixer kasi natin ay, hindi ko alam kung ano ba niya. Holy Spirit na lang nagpapatakbo yan sa mga yan eh. Kaya, nabasa kasi yan, naligo yan sa ulan, parang pinagdaanan yan. So, binigyan tayo ng Lord ng bagong item. And we honor the presence of God that is in this place. Kung hindi po ninyo nararamdaman, the presence of God is here. And He has been waiting in this place. Simula pa po itong mga nakaraan as the Lord has been speaking sa atin po simula pa rin nakaraan. And we will continue sa mga bago dito at sa mga ngayon na nakabalik. We are running through the book of Matthew. And ngayon ay nasa dulo na tayo ng Matthew chapter 14 in our Majesty series. And I pray that this message touch your heart. Kasi isa ito sa mga, actually alam niyo, paborito ko ng Matthew chapter 14 simula hanggang sa feeding of the 5,000, hanggang sa paglakad ni Jesus sa tubig. But this last three verses is one of the most powerful things na pwede natin matutunan in Matthew chapter 14. Again, Matthew was a Jew, was a tax collector, isang tao na kinamumuhian ng mga kalahi niya, but then he met Jesus Christ and his life was changed and he was martyred. Siya po ay pinatay para sa kanyang pinaniniwalaan, holding on until the end kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus. And ngayon, nandito tayo, week number 4 of our Majesty series, and ang topic po natin ngayong umaga is called Touch. Sabihin mga sa katabi mo, Touch. Yan, okay, and papasahin po natin Matthew chapter 14 verses 34, 36, tatlo lamang po ito. Pero, bear with me kasi medyo malalim po ang pinagdadaanan itong pagdadaanan natin dito sa verse na ito. Basahin po natin. Matthew chapter 14, 34 to 36, I will read in English Standard Version, ESV. When they had crossed over, they landed at Gennesaret. And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched it were healed. Manalangin po tayo. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat, Lord, gamitin mo po ang aking buhay ngayong umaga nito as I deliver your message. Kung paano mo ito, Panginoon, pinakita sa akin multiple times this week, ganun din po, Panginoon, dalangin ko that you move our hearts today, that you move us into movement, you move us into action ngayong umaga nito, Panginoon, as how it is said in this Matthew chapter 14, 34 to 36. Nawa, Panginoon, ay may isang pamuhay namin ang lahat ng ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpaano ba natin ang Lord? Kung mayroon dyan ng mga wala namang ginagawa, dyan sa labas, dyan sa likod, dito na kayo sa harapan because this is very important for you to hear. Ayoko na ma-miss ninyo itong mensahe ng Panginoon ngayong umaga nito. Alam mo na akong kwento sa inyo, bilang isang, alam nyo, I am very interested in history. Minsan, nag-uusap kami ng ChatGPT. Minsan tatanong ko sa kanya, okay, break down for me the history of the world. Tapos isa-isa ko yun. Magbabasa na ako ng magbabasa. And then, there is one story that is well known in the Christian circle na alam ko hindi ninyo alam kasi mga matatanda lang nakakalam nito. And sa mga tao na galing sa matatandang church. There was a man called Horatio Spafford. Sino nakakalam ng pangalan na to? Wala nakakalam. Horatio Spafford. He was a man, he was an American living in Chicago, and he was a successful lawyer, isa siyang magbabatas, and he was a committed Christian living in Chicago in the 1800s. At kung meron sa inyo nagbabasa ng history, I know that you know what happened in the 1800s in Chicago, okay? Kilala siya sa pagiging successful
at kilala siya sa pagiging generous, mapagbigay siya, at kilala siya sa malalim niyang pananampalataya. But in 1871, in Chicago, there is something that is called the Great Chicago Fire. Okay, so kung gusto nyo mas palawakin, magbasa ng history, just go ahead and research this. Mamaya pag-gawin ninyo, the Great Chicago Fire of 1871. Halos nasunog nito ang kabuuan ng city ng Chicago. Okay? At karamihan ng ari-arian, halos lahat ng ari-arian ni Horatio Spafford at this time was wiped out. Okay? Nasunog halos lahat ng investment niya. Lahat ng ipinundar niya, buong buhay niya ay nasunog. Sabi nila, di ba, sabi nila, manakawan ka na daw, huwag ka lang masunugan. Tama? Kasi pag nasunugan ka, wala, ubus lahat. Tama? Meron tayong mga dito sa Pilipinas talagang there are very tragic accidents by fire. Alam mo yun, kahit yung mga tao hindi nakakalabas. And ito, sunog talaga lahat ng meron siya. And if that is not worse, later in 1871 yung sunog, in 1873, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, 4 na babae, ay pinadala niya, papunta sila ng Europe, papunta sa France, doon sa steamship SS Ville du Havre. Sumakay sila doon at siya ay nagpaiwan sa Chicago para dahil sa business nila. Kasi syempre bumabawi siya sa business, gusto niya mabawi lahat ng meron siya. Pero habang umaandar yung barko na sinasakyan ng asawa niya at ang 4 niyang anak, okay, meron isang vessel in the Atlantic Ocean na nag-collide, nakipagbanggaan doon sa barko na sinasakyan ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak. At yung 4 niyang anak na babae ay nalunod doon sa pangyayari na yun. So nasunugan siya. Do you see how tragic what happened in his life? Nasunugan siya. And then 4 na anak niya ay namatay. Yung asawa niya ay nakalangoy, nakasurvive yung kanyang asawa. And then, later on, nagpadala sa kanya ng telegrama at nakasulat lamang doon ay save alone. Yun lamang ang pinadala sa kanya. So, imagine the grief that he is feeling nung panahon na yun. Imagine niyo kung ikaw yung nasa kalalagayan niya, he was deeply hurt at nasaktan siya ng matindi sa nangyari sa kanyang pamilya. So, after nang matanggap yung mensahe ng kanyang asawa, siya ay sumakay din sa barko at pumunta siya doon. And then when he was approximately in the location ng kinalunuran ng kanyang mga anak, merong matinding damdamin, merong matinding mabigat na sakit, overwhelming na klase ng damdamin na dumaan sa kanyang puso. And in that place, merong mga words na nagsimula na mabuo sa kanyang isip. Hindi ito words of denial, but it is words of settled faith. Paki-flash nga dito. And then he composed one of the most well-known hymn in the Christian circle. It is called It Is Well. Sino nakakaalam ng It Is Well? Paki-flash nga dyan. Ito yung sinulat niya. Sana? Harvey. Ayan, sabi ko, lagay mo na kanina. Ayan, ito yung sinulat niya. Imagine he was grieving in his heart. And then, he wrote this, sabi doon, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Sino nakakaalam ito matanda? This is isa sa mga matandang kanta na alam natin. It is a hymnal na inaawit natin in the church, not knowing kung ano yung storya behind sa pagkakasulat nito. And then, his testimony of what happened in his life became an encouraging words, became an encouraging song para sa kabuuan ng Christian circle simula noong 1800s hanggang sa panahon natin ngayon. Amen? There are still churches who sings this. Alam niyo kung bakit ito siya na-share sa inyo? Because ang isang bagay na pinagdadalhan sa atin ng Matthew chapter 14, 34 to 36 is one word. Sabihin mo sa katabi mo, testimony.
Sige, sabihin mo sa kanya, testimony. Alam niyo, there is something unmistakable sa isang tao when he encounters Jesus. Okay? Maaaring hindi, lalo kapag bago ka na nakilala mo ang Diyos and then you encountered Him and then you accepted and you acknowledge that He is Lord over your life, there is something unmistakable about these people. Alam ko, once in your life, dumaan ka sa magiging isang bagong Kristiyano. Sino dito yung nakakaalala pa ng itsura ng buhay niya nung una niya makilala ang Diyos? Meron tayong isang kasama dati, City Disciples. Naalala ko pa itong taong ito. Hindi nyo na siya kilala kasi hindi naman siya taga Alfonso. Pero, alam niyo nung nakakilala siya sa Diyos, dati siyang addict. Alam ko, dati galing siya sa rehabilitation center. Lumabas siya, nakakilala siya sa Panginoon. Nung magkasama kami, nakikita ko, doon sa community nila, lahat ng tao binabati niya. Sabi ko, lahat talaga na nakikita niya, kinakamusta niya. Parang sobrang feeling ko sa mga tao, and then sinasabi niya sa mga tao na mahal ka ng Diyos. And I know that, alam ko, iba-iba tayo ng nangyari sa ating buhay when we encounter Jesus. Pero alam mo yun, kapag bago kang Kristiyano, maaaring hindi mo pa alam yung kabuuan ng vocabulary ng pagiging isang Kristiyano o yung theology na pinag-aaralan ng mga leaders. Pero, hindi mo pa hindi mo pa nauunawaan yung doctrines ng City Disciples o ng Christianity in full. Pero there is always this one phrase na lagi nating dala-dala after we encounter Jesus, and it is, I was once one way, but now I am another. Dati akong ganito, ngayon ganito na ako. Amen? Sino po yung na ganito? Sino yung nakaranas ng ganito? Dati akong ganito, ngayon, ganito na ako. And yung text niyon na binabasa po natin shows us that this is one community na na-recognize nila si Jesus hindi dahil sa sermon, hindi dahil sa mga miracles na na-witness nila, na-recognize nila siya dahil meron isang tao na nagsabi sa kanila. Somebody told them about Jesus. At true enough, alam niyo po, dito sa Jerusalem, na pinag-uusapan natin ngayong umaga, there came a healing revival in this place. And it is very dense in Matthew chapter 14, and it reveals something that when Jesus arrives, testimony spreads. Okay? Testimony spreads out. And Matthew does not slow down the story. Hindi tayo nag-slow down dito hanggang sa pagpunta natin ng chapter 15 next week, because people doesn't slow down either. Amen? And ngayon sa panahon na po natin, as we are talking about a few weeks ago, about kung nasaan na tayo sa katatayuan natin ngayon in our biblical worldview, na tayo ay naghihintay sa pagbabalik ni Kristo, naghihintay tayo, and anytime pwede siyang bumalik, at anytime pwede siyang dumating dito, and then comes the tribulation. We have to be moved by the testimony that we have. Okay? Because when Jesus arrives, He is recognized, the message spreads, the broken are brought, and the touched are healed. At ngayon pong umaga nito, gusto ko pong makita ninyo that people who have a true encounter with Jesus, sabihin mo nga sa katabi mo, encounter. May mga totoo na may mga tao na mayroong totoong encounter kay Jesus, hindi mo yun mapapatahimik. Amen? Amen. Kaya ngayong umaga nito, gusto ko na tanungin ninyo yung sarili ninyo ng tahimik na lang. Kasi if you are silent about what you have in your heart, about your belief, gusto ko na tanungin mo yung sarili mo kung totoo bang meron kang encounter sa Diyos. Kasi alam niyo yung mga tao na meron totoong encounter sa Diyos, hindi sila tahimik. Okay, pasok tayo sa ating points at pasok tayo sa verse 34. Number 1, ordinary space, extraordinary power. Basahin po natin muli yung verse 34. When they had crossed over, they landed at Gennesaret. Isa po na gusto ko pong maunawaan ninyo is that kung babasahin ninyo yung pagkaka-record nitong paglakad ni Jesus sa tubig in John. Okay? Kasi nasa Matthew tayo ngayon, pero kung cross-reference mo yung mga pangyayari in John, malalaman po natin na hindi Gennesaret ang target nilang puntahan. Okay? Ayon sa pagkakasulat ni John,
Pinaalis sila ni Jesus at pinapapunta sila, ang pupuntahan nila ay Capernaum. Ang Capernaum po ay nasa northwest area nung lugar na yon. Pero kung maaalala po natin last week, merong nag-intervene sa kanilang biyahe at yun ay ang bagyo. Amen? Dumating yung bagyo, dumating yung hangin, they were blown off course, at imbes na mapunta sila ng Capernaum, ang nilandingan nila ay Gennesaret. Okay? And then Jesus revealed His authority dun sa wave. Pinakita niya, pinatunayan niya that He is God. And only after that moment na pinakita sa atin ni Matthew na hindi sila sa Capernaum nakarating, kung hindi sa Gennesaret sila nakarating. Hindi yun yung intention nila napuntahan. It was not the destination of their choice, but it was the destination of interruption. Sabihin mo nga sa katabi mo, interruption. Okay? The text shows us something profound sa ginagawa ni Jesus sa mga disciples at this time. Hindi ni Jesus nare-reserve yung kanyang kapangyarihan sa mga lugar na pinaplano niya na puntahan lamang. Okay? Ibig sabihin yung bagyo, hindi nun dinelay yung ministry nila. Ibig sabihin yung bagyo na yun, it just positioned them into the will of God kasi dun sa lugar na kanilang nilandigan, may kakaibang nangyari. Okay? Yung detour na nangyari sa kanila is not meant to derail their purpose, kung hindi, it just redirected them into the place where God intended them to be. Yung akala natin na aksidente nangyari, dapat papunta silang Capernaum, napunta sila sa Gennesaret, it was not accidental, it was actually appointed by God. Amen? At minsan ganyan kasi nangyayari sa ating mga buhay. At alam niyo, kung titingnan natin, the disciples could be disappointed. Kasi sigurado, maglalakad pa sila. Amen? Kasi kung ang pupuntahan talaga nila ay Capernaum at lumanding sila sa Gennesaret, sigurado yung tirang distance na pupunta nila sa Capernaum, lalakarin pa nila yon. And kung ako yun sa mga disciples, sigurado may medyo disappointed ka din kasi mali yung nilandingan ninyo. Okay? But gusto ko makita ninyo that in this passage, heaven was not confused. Okay? It is actually God's intention all along na doon sila mapunta. And it is actually Jesus' intention dahil alam ni Jesus kung saan siya pupunta. And Jesus steps onto unfamiliar ground in Gennesaret, and instead of rushing back doon sa plano nila, na okay, punta tayo ng Capernaum, mali ang napuntahan natin, He actually allowed, in this passage, mababasa natin, His power to flow through the interruption. Minsan may mga feeling natin sa buhay natin na akala natin na i-interrupt yung buhay natin sa mga nangyayari, but actually, God may have been allowing those things to happen in your life para makita mo yung kanyang kapangyarihan. So ngayon gusto ko na i-evaluate natin yung ating mga sarili. Personally, kung ano yung nangyayari sa buhay mo, are there interruptions in my life na mali pala yung tingin ko all this time, na inalaw pala ko ng Diyos na mangyari sa akin? Kasi ito yung nangyayari dito. Okay? Jesus allowed His power to flow through the interruption na nangyayari. And some of the most powerful moments, alam niyo po, lalo na po in our experience in the ministry for a very long time, yung mga pinaka-powerful na moments in ministry, it happens when the Lord breaks our plans. Amen? Lalo-lalo na, daras po namin ito kapag meron ka. Ang pinakamalakas na naranasan namin na pagkilos ng banal na espiritu, sinira ng Diyos yung namin, yung schedule ng camp. Imbis na ganitong oras, nagbobonpan na, imbis na ganitong oras, hindi ba? Imbis na ganitong oras, nagtatalent na yung mga bata. Hindi. Alas 12 na, nakaluhod pa yung mga tao. It is because it was in this unplanned places, unplanned moments, where the Lord shows His power the most, where His plans prevail. Kapag may mga moments na yung plano natin ay nasisira at ang plano ng Diyos ay nangyayari, these are the moments na kumikilos ang Diyos ng mas malakas. And these are the moments kasi nasusunod siya sa gusto niyang mangyari. Amen? Kaya gusto ko po tingnan natin that if Jesus is present, the space that we are in may be ordinary, maaaring simple yung lugar na yan, it may be plain and ordinary,
but the power that will come will be extraordinary. Amen? It will always be extraordinary. Dito natin mararanasan yung totoong kapangyarihan ng Diyos. And it was in that unplanned place called Gennesaret, where one woman's testimony taught an entire region, yung kabuuan ng lahat ng nakapaligid ng mga towns, through one amazing testimony. Isang testimony na nangyari sa kanyang buhay taught everyone to believe kung ano yung nangyayari. Okay? And it was that, pasok po tayo sa number 2, one testimony. Okay? Number 2, one testimony. Nagsabi sa verse 35a, and when the men of that place recognized Jesus, post po muna tayo ng saglit, and when the men of that place recognized Jesus, ngayon, kapag ka meron tayong mga ganito, mga narrative na binabasa natin in the Bible, you have to ask, paano nila na-recognize si Jesus na unang beses lang nila nakita? Sinong mahilig magtanong ng mga questions? See, when you read the Bible, you have to ask questions. Amen? And when I read the Bible, I ask the Holy Spirit about these things. Paano ng mga taga-Gennesaret nakilala si Jesus? Kakalanding lang niya. At maaaring marami sa kanila, first time siyang nakita. Bakit yun nalaman na first time nila nakita si Jesus? Kasi nagdala sila ng mga may sakit sa kanya. Alam natin, lahat ng nai-encounter na Jesus, pinapagaling niya. Magaling na. And then, pag nandun na Jesus, kasama yung mga disciples, sabi doon sa verse 35, they recognize Jesus. Okay? This recognition, hindi ito nanggaling sa mga speculation lamang. Sigurado sila na si Jesus yung dumating. Alam niyo kung bakit? Because merong isang tao na nag-share sa kanila at nagkwento sa kanila kung sino si Jesus. Hindi yun sinabi dito, pero pinag-usapan na natin to dahil niraranto natin ang Book of Matthew. Kung babalik tayo sa Matthew chapter 9, I think it was verse 20 to 22, kung tama po ang pagkakaalala. Matthew chapter 9, bumalik tayo sa Matthew chapter 9, there is one woman. Okay? Kasi yung nangyari dito, okay? Yung nangyari dito sa passage na to, kung babasahin natin, balikan natin yung verse natin. Sabi kasi doon sa verse 36, pero babalikan ko natin ito mamaya, ang kanilang request kay Jesus is, they begged Him to let the sick just touch the edge of His cloak. Ang request nila kay Jesus ay, Jesus, kahit hawakan lang namin yung dulo ng damit mo, sigurado kami nagagaling yung mga may sakit. At iisang tao lamang yung nakaranas nito in the past. Amen? In Matthew chapter 9, verse 20 to 22, please correct me kung tama ako. Matthew chapter 9, there is one woman, yung babae na dinudugo na for years. Tama? Continuous yung kanyang dugo. Nung nakita niya si Jesus na dumadaan, kasama na Jesus si Jairus, tama? Kasama niya si Jairus, napunta sila sa bahay nila, at dahil nag-request si Jairus na tignan yung anak niya na patay na, there is one woman na in the crowd, sabi niya, inuulit-ulit niya sa kanyang sarili na kahit mahawakan ko lang yung dulo ng kanyang robe, siguradong gagalingan ko. At alam natin yung nangyari doon, nung nahawakan niya nga yun, tumigil si Jesus, Jesus confronted her, at tinawag siya na my daughter. Amen? Naalala mo ninyo yan? Pinanood pa natin yun, tama? Naalala niyo, pinanood pa natin in The Chosen. Nagbigay ako ng konting clip. And then, this woman, na pinagaling ni Jesus, ang makikita natin in Matthew chapter 14, hindi siya kailanman nanahimik. Amen? Kasi kung nanahimik siya, hindi ma-recognize ng mga tao ito si Jesus. But because ang ginawa niya sigurado dun sa lugar na yun, sigurado lahat ng kakilala niya, alam niyo, ganito yung nangyari sa akin. Dati akong ganito, pero nahawakan ko si Jesus, gumaling ako, pinuntahan niya, punta siya sa kasunod na bahay. Ganito yung nangyari sa akin. There is Jesus, and then He called me my daughter, and then I was restored, and then I was renewed, at binago ang aking buhay. Lahat ng tao na nakita niya in that place, ay nakwentuhan niya ng ginawa ni Jesus sa buhay niya. Tingnan niyo yung nangyari, okay? Matthew has already introduced us to this woman a few chapters ago, 5 chapters ago, di ba? She believed in her heart na pag nahawakan niya yung garment ni Jesus, gagaling siya. At hindi
hindi siya gumaling in secret. Maraming crowd doon, maraming taong nakakita. Maaaring hindi lang din sa testimony niya nangyari kasi may mga taong nakakita na nangyari. Tama? Pero sigurado na hindi siya nanahimik. Jesus stopped, Jesus affirmed her, and Jesus spoke out publicly ng blessing sa kanya at ng pagpapagaling sa kanya. So her healing became her testimony. Yung buhay niya na dati na patapon na at iniiwasan siya ng mga tao at wala nang patutunguhan nung nahawakan siya ni Jesus when she touched Jesus' garment at tumigil si Jesus para sa kanya, yung pagpapagaling sa kanya, it became a testimony. Sabihin mo ulit sa katabi mo, testimony. Sabihin mo sa kabila, testimony. And now, chapters again later, hindi na isang tao lang yung naniniwala na pag nahawakan ko yung garment ni Jesus, ay gagaling ako. It was actually a whole region ng mga tao na naniniwala because it happened before. The faith of one woman that came from just whispers, sa pagbulong lang niya na pag nahawakan ko to si Jesus, gagaling ako, became a roadmap. Naging formula siya for thousands to believe na pag nahawakan nila si Jesus ay gagaling sila. Hindi sila nag-invento ng sarili nilang approach. Ang sabi nila, let us just do what she did. Kung ano yung nangyari para dito sa tao na to, sigurado kaya din ni Jesus gawin para sa atin. Yun yung nangyari sa kanila dun sa kabuuan ng region na yun. Kaya gusto ko po na ipaunawa sa inyo na never po natin i-underestimate ang kapangyarihan ng isang powerful testimony. Amen? Amen. You may think your story is small, or you may think na hindi katulad ng iba. Alam niyo, I'm gonna be honest with you. Sa buhay ko dati nung isimula ako in the ministry, minsan napapatanong ako, Lord, ano bang testimony na pwede kong i-share? Kasi this has been my struggle for a very long time. Kasi ako nga ay phlegmatic. Yung aking temperament ay tahimik at ayaw ko ng tao. Di ba? That was my temperament. Di ba? Tapos, kaya pag sinasabi dati ng mga leaders ko, ng pastor ko, Pastor Jess dati, na ikaw, itong batang to, magpapastor to. Ang nais ko lang, kasi naganundot nito si Pastor Jess eh. Hindi ka ako nagsasalita, ito sa magpapastor. Di ba? Meron mga ganun dito, yung binigyan ng Lord ng calling magpastor, tapos ayaw niya. Di ba? Parang lakas naman ito si Pastor. So, di na ka binabi ng tao. Paano ko mag-preach, hindi ka ako nagsasalita, di ba? So it was my actually one of the things that I have been struggling with kasi paano ako mag-share ng salita ng Diyos kung sa church ako lumaki? Anong testimony ko na ibibigay ko sa kanila? Tapos napasama ako sa mga tao, mga dating adik, katulad niya ng ating mahal na pastor, si Pastor Joseph, dating adik, di ba? Pag nagkwento siya ng kanyang testimony, very profound. Hanggang sa nabaril siya, nasaksak siya, ano niya yan lahat. Ikwento niya lahat yan, dati siyang adik, dati siyang ganito. At very powerful kasi, di ba, pag nagka-testify siya, makikita natin na kumilos ang Diyos sa buhay niya. Now, there were times na parang kino-compare ko yung sarili ko, what testimony did I have? And alam niyo, ang testimony pala natin ay isa lang. I was once one way, but now I am another. Dati ganito yung buhay ko, ngayon ganito na. Huwag natin imaliitin yung testimony natin kahit gaano yan kaliit. Okay? Alam niyo kung paano, alam niyo yung pinaka-effective na evangelistic strategy. Actually, sabi ko sa inyo, isa sa mga pinaka-effective ay yung pandesal, tama? Pagkain, merienda. Kasi maraming na born again dito sa church to dahil sa pagkain. Pero alam niyo, ang totoong pinaka-effective na testimony na evangelistic strategy is your testimony. Amen? Kaya sabihin mo din sa katabi mo, testimony. Kaya may bibigyan ko kayo ng konting oras, isipin ninyo sa sarili niyo, ano ba yung testimony ko? Saan ba ako iniligtas ng Panginoon? Ano ba yung itsura ko dati? Paano ko makilala ang Diyos? Ano ba yung pinaniniwalaan ko noon? Na ngayon binago ng Diyos yung paniniwala ko? Ano ba yung itsura ng buhay ko? Ano ba yung mga kalokohang ginagawa ko dati? Na ngayon binago na ako ng Diyos? Yun yung i-share mo sa kanila. Yun yung i-share mo sa mga tao na hindi mo alam kung ano yung i-share. I was once this way, but now I am another. Amen? Amen po ba? Kasi alam niyo yung testimony nitong isang babae na to,
who we think is very insignificant. Alam natin, 3 verses lang. Alam ko 3 verses lang to in Matthew chapter 9. Those 3 verses led to a regional healing revival dahil sa testimony na meron siya. Amen? Isang testimony from 3 verses, chapters ago, Matthew chapter 9. Ngayon nasa Matthew chapter 14 tayo. She influenced a whole region of people dahil dun sa testimony na meron siya. Madami naniwala kay Jesus dahil hindi siya tumahimik. Amen. Amen? Kaya lagi kong sinasabi sa inyo that we should never be silent. Amen? We should never be silent about our faith. Number 3, holy urgency. Holy urgency. So, ituloy natin yung ating verse. They sent the word to all the surrounding country, and people brought all their sick to Him. Nung na-recognize nila si Jesus, at nakita nila na si Jesus nga ito, yes, confirm, 100% nandito si Jesus, sa ating pagkat, okay, mag-ikot kayo sa lahat ng tao. This is urgent, nandito si Jesus, punta kayo lahat dito. Tignan nyo, kakagaling lang ni Jesus sa crowd, di ba? Kung maalala na niyo yung pinag-usapan na kakagaling lang niya sa feeding of the 5,000. Amen? Tapos galing sila, after overnight, nagpray si Jesus, hinabol ni Jesus sila Peter sa gitna ng bagyo, lumakad siya sa tubig. Pag-landing nila, ito na naman. Nagtawag na naman ang mga tao, yung mga tao na nakarecognize kay Jesus. So, dudumugin na naman sila. At ang sabi dito, people brought all their sick to Him. I always try to imagine kung ano yung itsura nitong ganitong phrase, na people brought all their sick to Him. Ano kaya ang itsura na? May mga bit-bit yun na mga pilay, di ba? May mga magkaakbay na bulag, may mga nakatali na sinasabay. Hindi natin alam kung ano yung itsura, but when you imagine na pinagpadala sila ng message sa lahat ng nakapaligid na country and towns ng Gennesaret and the region of Gennesaret, lahat ng nakarinig, ay, yan si Jesus, tara! Dalahin mo si Gatong Pilay! Bitbitin niyo yan, punta tayo doon. True enough, without hesitation, when they recognize Jesus, without hesitation, without delay, wala nang committee meeting, wala nang pag-uusap, ora-orada, urgent at that time, yung testimony na meron yung babae in Matthew chapter 9, it produced urgency. Sabihin mo nga sa katabi mo, urgency. I want you to understand the urgency of your testimony in this age. Okay, kasi when people believe that Jesus can heal, naniniwala po ba tayo na kaya magpagaling ng Jesus? Amen. Amen? Kahit sa panahon natin ngayon, we have experienced first-hand miracles in this church. Kung meron sa inyo hindi nakakaalam, lumapit na tayo kay Ate Harvey, o meron tayo, di ba? Sinulat natin, tama? Nalagay ko yun sa aking Evernote, nakalagay yun. Sulat ba? When people believe that Jesus can heal, people will stop debating and they will start moving. Sabihin mo nga sa akin mo, move. Hindi sila naghintay na si Jesus yung lumapit sa mga may sakit. Na magbahay-bahay si Jesus at puntahan niya yung mga malapit. Hindi. Nung nalaman nila na namin si Jesus, gaano katayo yung lalakarin nila at alam nila kung saan pupunta si Jesus, pupunta sila. Amen? Pinuntahan nila si Jesus. They brought all their sick to Jesus. Walang hesitation, walang delay, walang bukas na, walang mamaya, ngayon na. And I want you to understand that this matter is very urgent. Kung bakit ko kayo sabi ko sa inyo, this is very important when we talk about this today. Kasi this is very urgent. Alam nyo, there is one analogy that is my favorite na may mga nakarinig na dito. Alam nyo, ang buhay kasi natin dito sa mundong ito ay parang ang mga unbeliever ay nakatayo sa gitna ng kalsada. Okay? Imagine this. Yung mga kaibigan mo, yung magulang mo, yung kapatid mo, yung best friend mo, lahat ng kakilala mo who are unbelievers, ay para imagine mo na nakatayo sila sa gitna ng kalsada. And then, here comes something that we know, merong truck na paparating na 64-wheeler. Okay? A truck with 64 wheels na walang preno ang papalapit at siguradong tutumbok sa kanila nasa gitna ng kalsada. Ano ang gagawin mo?
Because that trap represents hell. I will talk about hell this morning. Kasi sigurado na nakalagay sa ating Bible, when people don't believe about Jesus, when, di ba, nakapala natin pinag-uusapan, ang sabi ni Jesus, for a few passages sa kanyang parables, na at the end of the age, the righteous will be separated from the wicked, and the wicked will be burned. Tama? Amen? They will be separated and they will be burned, at yung mga righteous ay kasama sa kanya. Kaya ganito yung itsura niya. They were standing, yung mga kakilala mo who don't believe in Jesus and who don't have a relationship with Jesus. Nakatayo sila sa gitna ng kalsada at meron ka parating na trap. At ngayon nakatingin ka, ano ang gagawin mo? Pwede kang sumigaw, di ba? Tama, amen? Pwede mo silang sigawan na warningan mo sila na may parating na trap. Tama, as we do kapag may mga nangyayari na ganito sa buhay natin. Pero alam niyo, there comes a time in our lives na hindi sapat yung pagsigaw eh. Tama? There comes a time na kailangan mo silang itulak. At kailangan mo silang hilahin. At kailangan mong sumugot. Pero most of the time, nanonood lang tayo sa kanila. We don't share our testimony. You don't share what Jesus has done for you in your life. Hindi mo sinasabi sa kanila kung paano ka binago ng Diyos. Kung gaano sila kamahal ng Diyos. And alam nyo, hindi unstoppable yung marching of time na to. Unstoppable yung track na yan. It will come one way or another. Darating at darating yan. And the only way para hindi sila masagasaan ng track na yun is if you share to them your testimony. Kaya sabi ko sa inyo, this passage is very, very urgent. Amen? This is urgent. Amen? Gusto ko na magising kayo ngayong umaga nito to the fact that the end of time is coming. The end of the age is coming. At dalawa lamang po ang ating patutunguhan according to the scriptures. And that is if you are going to be with Jesus or you are going to be in hell, burning for eternity. Alam niyo, yung impyerno, alam niyo ang konsepto ng impyerno, it is very simple. It is just a place where you are separated eternally from God. Kaya kung nabubuhay ka sa mundong ito, like you don't want God and you don't want to be with Him, why would He force you to be with Him for eternity? Alam natin, ginawa tayo ng Diyos with free will at hindi kanya pagpapalsahin sa kung anong gusto mong gawin. Kaya when you live your life in this world, without God, without believing in Him, He will honor your decision for eternity, and that is hell. Okay? Hell has been described many things in the Bible. Outer darkness, lake of fire. Maraming beses Jesus nagturo about this, and I am telling you today that this matter is very urgent. Masaya tayo dito sa church na to kasi sigurado ligtas ka na. Amen? So yung dito ligtas na. Kung meron dito hindi pa sigurado sa kanyang kaligtasan, lumapit ka sa ating mga leaders mamaya. They will explain it to you. Pero, paano naman yung mga taong malapit sa atin? Paano naman yung nanay mo? Paano naman yung tatay mo? Paano naman yung kapatid mo? Paano naman yung best friend mo? What will happen to their life if you will not share your testimony to them? Sabihin mo sa tabi mo, testimony. That is why, if you are a true believer of what Jesus can do, you will invite, you will bring them to Jesus, you will intercede for them. Amen? Alam niyo yung intercession? You will pray for them, and you will move for the lost souls of this world. Amen? Amen ba? Number 4, touch. Verse 36. And begged him to let the sick just touch the edge of his cloak. Ito na, okay? Hindi sila humingi kay Jesus ng conversation, hindi sila humingi kay Jesus ng prayer line, hindi sila humingi ng number ni Jesus o ng contact. Alam nyo, ang hiningi nila kay Jesus, it is encounter. Sabihin mo sa katabi mo, encounter. Kailangan nila ng encounter with Jesus, and that is what they asked for Jesus to give them. Hindi ito mababaw na klase ng pananampalataya. It is humble faith. Okay? They believe that the power of
Jesus is not in proximity alone, hindi lamang sa pagiging malapit sa Diyos, but in connection. Gusto nila na mahawakan si Jesus. At gusto nila na mahawakan si Jesus. Touched by the King. They want connection. Sabihin mo nga sa katabi mo, connection. Naintindihan nila sa mga original na nandito, 2,000 years ago, na kapag nahawakan nila si Jesus, hindi sila aalis sa lugar na yon na hindi nababago ang kanilang buhay. Kaya po, most of us, hindi natin kailangan ng dramatic moment. Ang kailangan natin is to meet Jesus again. You need to touch Jesus again. You need to be close enough that you can touch Him. Okay? And number 5, ituloy-tuloy na natin to, forever changed. Kasi ito yung pinaka-last in this verse. Ang sabi dyan, and all who touched it were healed. Lahat ng nakahawak kay Jesus ay gumaling. Hindi dahil may kapangyarihan ang damit ni Jesus. Okay, don't get this passage wrong. Hindi dahil may kapangyarihan ang damit ni Jesus at kailangan natin ng relics sa mundong ito. Okay? They were healed because of their faith. Sabihin mo sa atin yung faith. The power of Jesus and the Holy Spirit responds to this one word, and it is called faith. Kaya alam niyo, sobrang kakaiba yung tama ng kanta sa atin na ano ngayong week na to eh. Sino nakakalam ng kanta na More Than Able? If you know that, I suggest na balikan mo yung song at basahin mo yung lyrics, lalong-lalo na yung unang verse. Kasi alam mo, there are times in our life na makikita mo sa sarili mo na hindi ka na pala naniniwala na kayang pagkilos ng Diyos. Kasi alam mo, in this age of conflicting doctrines and conflicting denominations, may mga Kristiyano na hindi naniniwala na kaya magpagaling ni Jesus. May mga Kristiyano na naniniwala na hindi na kumikilos ang Diyos sa pananampalataya, but we believe that He moves. Amen? And we saw with our own eyes that Jesus heals, that Jesus moves, that Jesus still changes lives sa atin pong panahon ngayon. Kaya po, hindi tayo pwedeng tumahimik. Kasi alam niyo po, ang pagpapagaling ni Jesus na ginawa niya, there were no exceptions, walang partial healing, na may pupunta doon pila, isang paa lang yung pinagaling, yung isa hindi. No. Everyone who comes to Jesus, everyone, ang sabi sa Matthew chapter 14, all who touched it were healed. Lahat ng naniwala na pag nahawakan na nila si Jesus, ay gagaling sila, ay gumaling on the spot. Amen? Walang umuwing disappointed in this passage. Lahat sila umuwing masaya. Kasi lahat sila nagkaroon ng encounter with Jesus. And Matthew emphasizes in this passage the word completeness. Kasi ang sabi doon, all who touched. Ibig sabihin, ang kapangyarihan po ni Jesus ay hindi selective. Katulad natin. Kasi alam mo kung bakit meron mga tao na hindi mo ini-invite? Hindi na magbabago yan. Hindi mo magbabago, hindi na kaya ni Jesus baguhin yung nanay ko, hindi na kaya baguhin ni Jesus yung kapatid ko na yan. Sunog na lang siya sa... Di ba? Alam mo ba't may mga tao kaya hindi ini-invite? Kasi hindi ka na naniniwala na kaya siyang pagalingin. Alam mo ba't may mga tao na hindi mo pinagpe-pray? Kasi hindi ka naniniwala na kaya pa siyang pagalingin ni Jesus. But if Jesus changed me, if Jesus changed people who were drug addicts, may mga tao tayong kilala na dating negosyante ng drugs, who were changed by Jesus, who encountered Jesus and their lives were changed. There were people na dating manipulator at dating may mga kasamang tao that they have no business being with. We are with people who were cheaters, who were liars, who were fornicators. If Jesus can change us, why can't they change the people na ayaw mong share ang salita ng Diyos? Kung kaya magbago, naniniwala tayo na kaya magbago ng Diyos ng buhay, why won't you share the testimony of your testimony sa mga tao nito? Kasi alam nyo,
Dito sa passage ito, mapapatunayan natin na walang pinipili si Jesus. Jesus is not selective. If people were to believe, kung ikaw ay maniniwala na kaya niyang gawin, He will do it for you. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya and you will desire that encounter, that connection, ibibigay niya sa iyo yun. He releases it fully. Binibigay ng Diyos yun ng buong buo, complete 100% full to those who come in faith. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, faith. Yung meron mga pananampalataya, you will know and you will see that Jesus still heals, Jesus still restores, and Jesus still transforms. Pero, people must come to Him. At tulad na nangyari dito, hindi si Jesus yung lumapit sa kanila. Nung na-recognize nila si Jesus, out of their desperation, here again comes this word, desperation. Pumunta sila lahat kung nasaan si Jesus para sila ay gumaling. Amen? And ito pong entire movement na ito started with recognition, kabuuan ng revival na ito na nangyari. It started with simple recognition, nakilala nila si Jesus, and then that recognition turned into testimony. Someone said, nakita ko si Jesus, I've seen Him, I have experienced Him, you need to come, you need to see what Jesus will do, and because of that, an entire region experienced a spiritual healing, spiritual revival in that place. At lahat ng pumunta doon ay hindi umuwi. Nang kapareho pa rin yung buhay nila. They were all changed on the spot. And healing revival came into the land. And gusto ko pong malaman ninyo ngayon, City Disciples, Church, ang kailangan ng mundong ito ay hindi religious noise. Hindi mga nagbabanal-banalan. Kung hindi ang kailangan ng mundong ito ay ang testimony na binago ka ng Diyos. Amen? Ang kailangan ng mundong ito ay ang patunay na binago ng Diyos ang buhay mo. Sino dito ang binago ng Diyos ang buhay? Kung binago ng Diyos ang buhay mo, just go and tell the people. Invite them to where you encounter Jesus. Invite them to the church. Invite them to read the Bible with you. Invite them, tell them that Jesus loves them. Dati akong ganito, dati akong manloloko, dati akong ganito, dati akong siraulo, pero ngayon, binago ng Diyos ang buhay ko. Church, this world needs your testimony. This world needs to know who Jesus is. This world needs to know what He can do. And they need to know that Jesus still touches lives. Amen? Pwede po ba yan? Tumayo tayo lahat.